sa mga maagang nagising dyan, naisip nyo na ba kung anong ulam nyo mamaya? Kung hindi pa, tara, sama kayo sa amin na magpalengke Hopping! Ayun na nga, nako, mga suki, fresh at mga kakaibang seafood ang bibilhin natin today. Ano ba nga yun? Ano kaya? Si Chef JR ready ng mamakyaw dyan at may special pa kaming makakasama. Oo. Hi, Chef! What happened? Seafood, right? Christopher! A blessed morning, beautiful ladies. What happened is, we have lots of seafood here kasi saktong-sakto mga kapuso. Dahil ang pinuntahan natin ngayon, market day nila. Nandito lang naman po tayo sa pinakamalaking public market sa Bataan, ang Orani Public Market. At makikita po ninyo, iba't ibang klaseng seafoods ang meron tayo dito. At ang maganda po sa public market na ito, mga kapuso, magkakahiwalay po yung sections. Especially yung wet, itong mga seafoods, karne, at saka yung ating mga dry, mga gulay, mga prutas, at saka yung mga grocery items, nasa ibang section po yan. At syempre, napakasaya ng ating palengke hopping kasi hindi lang nga ako mag-isa ang mag-e-enjoy dito sa Orani Public Market dahil meron tayong bisita. Well, actually more of a homecoming dahil ang ating makakasama this morning tubong Bataan mismo. Eto na siya mga kapuso. Ayan na. Yan naman ang entrance talaga. Yun oh. Mga kapuso, sino kaya ang ating bisita this morning? Wow! Ayan na. Ayan na, ayan na siya. Napakaganda. Yun naman ang... Ay, Diyos Marios. What happened, Bella? Were you crying again? I know. Chef Jer, right? Alright, mga kapuso, ang ating kaibigan, Christopher Diwata, mas kilala bilang si What Happened, Bella. Pero brother, what a sleek ride you have there! Ganda ng chikot natin, brother ah. Ito po mga kapuso, isa sa mga naipundar na Apo, ng naipundar. ating kaibigan. Hindi po natatanong ng marami, ang hanap buhay talaga ni Brother Christopher, Ay, fish dealer. fish dealer po siya dito mismo sa Bataan yan, brother. Sa ano? Bataan, sa palengke ng So ito Orel. yung isa sa mga katas ng inyong paghihirap ng pamilya na nakapagpundar kayo ng slick nga at saka napakapoging chikot, no? Apo. So ano pa, paano naging proseso yun? Mga ilang taon mo pinag-ipunan yan? Bali, naano ko po siya, nito lang, yung nag-hype po ako na... Ayun. Na-hype po Oo. yung pagiging trend ko po. Ito, maganda kasi nakikita mo na rin yung pagod mo, Apo. yung mga sakripisyo ninyo sa pamilya. At least meron na kayong physical na makikita dyan. Ano? At Apo. syempre, very comfortable, napakagaalwan na meron kang sariling sasakyan. Ano? Yeah, opo. Mas mapapadali. Tapos, ilang taon ka na bang fish dealer? Bali, 10 years na po ang fish dealer. 10 years na pong fish dealer. At syempre, pamilyar ka dito, brother, no? Yes, opo. Kadalasan ba pag fish dealer ka, ano yung madalas mong inaangkat from konsignasyon? Bisugo, espada, bagaong, yung mga ganyan. Tapos itong mga nakukuha nyo, yung konsignasyon kasi mga kapuso ay uri ng bulungan, ano? Bulungan. So bultuhan. Bultuhan. Mga gaano karaming mga isda yung binibili ninyo at dinidistribute sa iba pang sellers? Kailangan maka 25 cooler kami. Cooler. Sa isang cooler, Mga 32 o 30 kilos. so daan-daan yung kilo na inaangkat ninyo? Apo. Grabe, halos tonelada nga rin po kung tutuusin, ano? Pero pag mga gantong panahon, Brother Christopher, ano yung madalas na mababa ang presyo na pwede nating isuggest sa mga kapuso natin? Ayan, pwede po tayo mamili ng kapak. Kapak, bagaong, mga ganyan, mga bababa lang. Ayan ang Sapsap. mga kapuso. Yan. Take note nyo. Oh, sapsap mababa ngayon. Mababa. O medyo pricey yan eh. Since ang kaibigan natin fish dealer, meron naman tayong fish cooker. Yan. So pagluluto natin ng ating mga kapuso ng isang masarap na escabecheng espada. Espada. Okay. So ito na yung ating setup dito. Brother, pag espada ba, kadalasan kasi pag nakikita natin to, no? Tuyo na, daing na siya, daing no? na po. Pero actually ito, isa sa mga paboritong isda natin to kasi mukha siyang manipis, mukha siyang payat, pero malaman ito. Malaman. No? Yun yung hindi... Malasa. Oo, tsaka normally, pag mga gantong espada, anong presyo naglalaro ito? Ngayon, pagka 2 finger, nasa 150 na yan. Oo, ibig sabihin yung laki. Yung lapad niya. Lapad niya. Oo, yan o, mga kapuso, may tip na naman tayo nakuha. Magkano ang presyo ulit? Sorry? Mga 150. Oh, murang-mura. 2 finger. Opo.
Tapos, depende rin sa season. Na out of season ba yung isda na ito? Opo, seasonal lang po yan. Okay. Minsan wala, minsan meron. So for our escabecheng espada, ito mga kapuso, sinison na natin to tapos pin-refry na rin natin kanina ha. So para lang hindi natin matagal na pagantayin si Brother Christopher. Ayan, so fry na natin. For escabeche, ito naman yung sa akin talaga. Una kong niluluto yung ating luya. Luya. Yan, and then after ng luya, kasi ito medyo matagal maluto, yung ating carrots. Carrots. Yan. After ng carrots natin, sibuyas. Lagay na natin yan. Sama-sama lang yan. Ikaw, normally, kapag nagluluto ka ng espada sa bahay, anong putahe ang madalas mong ine-execute? Madalas talaga, ano lang pirito lang Kasi Aprito? masarap siya sa suka. Oo nga. Oo, tapos Suka. yung medyo crispy yung Crispy, labas, ano? yeah. Tapos yung tinik, medyo crispy rin. Mga bandang buntot, yan, Yes, crispy sir. na yan. So yung ating garlic, lagay na rin natin, Christopher. And then yung ating bell pepper. Bell pepper. And then pag sinabi natin escabeche mga kapuso, syempre, yung kulay niyan dapat mamula-mula. Mamula-mula. Ayan. So parang ito yung sweet and sour natin. Lagay lang natin yung ating ketchup. You can also use tomato paste, tomato sauce, pwede. And then titimplahan lang natin yan ng Patis. fish sauce, patis. Yun. Medyo alalay lang po kayo ng pagsisison ng patis kasi natimplahan na natin ng asin yung ating isda. Apo. Lagyan din natin ng tubig na to. Lagyan na natin ng tubig. Yun, oh. Sakto na yan. Okay. So pagka nagluluto pa, chef, kailangan nag-aapoy yung hanggang ibabaw. Pag gantong open air tapos medyo, alam ko gutom ka na, malayo-layo rin yung pinanggalingan mo, minamadali na natin. Minamadali. Pero syempre pag nasa bahay, mas maganda kung kontrolado ninyo yung temperature. Pero pag ganito, I always say, don't worry guys, may professional kayong kasama. Di ba? Sa Chef JR yan. And then we're just gonna add in yung ating vinegar. Vinegar. Siyempre, escabeche, kailangan may sour element yan. And to balance that, we need to add our... Sugar. What happened cooking, right? Yes, sir. We're cooking espada, mga kapuso. And then, to thicken up the sauce, eto, may slurry tayo dito. Ibig sabihin po nito, yung ating Pang ano yan? cornstarch, pang pa-thicken, Pampalapot. pampalapot. Yun. So, kakanawin lang natin to with water. And then, saka natin ilalagay doon sa ating pinaka-sauce. Now, depende na lang po sa consistency na gusto nyo. Kung malapot na malapot, you add more. Kung gusto nyo ng medyo malabnaw para mas bumabalot sa unli rice ninyo, pwedeng-pwede nyo rin gawin yan. So, kukuluan lang natin to or isi-simmer lang natin to more or less mga 5 to 8 minutes. And then after nyan, eto, ready na yung ating isi-serve kay Brother Christopher. Yun, no? What happened, Christopher? Wow! We have cooked. Tikim, right? Yes, sir. Escabecheng espada, brother. So, tikman na Please natin. try it out. Dito, yan. Eto, sana pumasa sa ating authentic OG Siyempre, na lagyan fish natin dinner. ng carrots. Carrots, yung mga iba pa nating sangkap, mga kapuso. Yeah. Yan. And then, syempre, pwede nyo rin pong palitan ng ibang isda yung ating escabeche kung ano man yung mas nakakamura, mas affordable para sa inyo. How is the taste, brother? Masarap, napakasarap. Ayun. Lasang-lasa mo yung luya. Yun. Saka yung bell pepper. Ayan. Tapos, yung kamusta yung timpla natin, yung sweet, sour, salty elements. Sakto-sakto lang. Hindi maalat, hindi ganong matamis. Perfect. Eto mga kapuso, isang solid na naman na recipe galing from our What Happened, brother? What happened? What happened, Bella? Ayan, Well, mga try kapuso. again. Eating na. Ito Right? po, sigurado pag ginawa nyo to, no more crying No for more you crying. guys. And syempre, bukod sa recipe hatid namin ni Brother Christopher, mamaya, may hatid pa kaming sorpresa para sa inyong lahat. Kaya, tumutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, Unang hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.